konnichiwa. Ayan, for the ilog na naman ang mga inday. Sulitin ang pagbakasyon dito sa Cavite. Kahit mangitim ka na ng malala, okay lang, basta enjoy naman. Itong mga kabataan din kasi gusto rin talaga araw-arawin ng pagligo sa ilog. Kaya kahit maglakad sa bukid, okay lang sa kanila, basta nga magkakasama. At syempre mga bata yan, mahilig talaga magsiligo ng ilog. Kung hindi sa swimming pool, hindi talaga titigilan ang pagligo hanggat may pagkakataon. Charot. Tuwing dadaan nga kami dito, nakakatuwa talaga itong mga bunga ng papaya at pinya. Kaya hindi mo rin maiwasan kuhaan talaga ng video. At ayan na nga, abay napakaraming tao na, plus dadagdag pa kami, lubog na naman talaga ang ilog nito. Alas 10 nga ng umaga, napakababaw pa niya, mas masarap ngayon magbabad sa malalim, yung abot lang ng paa mo dahil naroon nga yung malamig na part. Pag nasa ibabaw ka kasi tapos tirik pa sa yung araw, nako, neg-neg ka talaga malala. Yung mga bata, ayan sa mababaw na part lang talaga sila dahil hindi sila katulad ng mga nakatira dito, ang gagaling lumangoy. At guys, hindi lang to ang ilog dito malapit sa kapatid ko, dito lang talaga yung napili namin palagi dahil mas safe ang mga bata dito. Meron pa sana kaming alam, kaso dahil sa dami ng bata, mas pipiliin na lang namin kung saan sila komportable at safe talaga. So dahil medyo hapon na, yung tirik ng init wala na din sa wakas. Etong isang maliit, akala mo kayang-kaya na lumangoy, ay napakaharot kapag hinahawakan mo, gustong-gusto na rin mag-swimming. Pero kapag binitawan mo naman, parang linta yung mga paa na makakapit, yung tipong hindi pa nga kayo nakaka-recover sa pagligo ng dagat, eto na naman sa ilog. Kaya ngayong summer, sulitin na lang ang pagpapaitim dahil matagal-tagal na naman nga bago ito maulit dahil si Buntis doon nga yan manganganak sa lugar namin. So bali doon nga siya mag-stay sa bahay. Kaya matagal-tagal na naman ulit bago makabalik ng Cavite. Kaya ang mga persons, in-enjoy lang talaga. Hayaan mo nang umitim, babalik din yan. Itong si Ate Dik nga, isa rin na hindi marunong lumangoy. Ayan, nasa mababaw lang din, palusong-lusong. Parang ako lang, 'di ba? Halos lahat kami hindi marunong lumangoy diyan, guys, kaya hanggang sa mababaw lang talaga ang kaya. Kaya isa rin talaga kailangan bantayan ang mga bata sa gilid, baka hindi mamalayan, may tumalon na sa ilalim. So dahil gutom at ng inday nyo, eto, kakain muna kami ng singkamas. After nito, inaaya ko na nga yung mga bata. Abay, gusto pa nila magpaiwan, hindi nga namin pinayagan dahil delikado, wala silang kasamang matanda. Ayan si Mama at Ate Dik, nagbrush na lang ng mga tsinelas ng anak niya. For the first time, nalinisan din ng tsinelas ng kanyang anak. Charot. Binigyan ko pa nga ng 30 minutes ang mga bata sa pagligo dahil kami nga uwing-uwi na. Habang inaantay namin sila, ito naman si Mama, nagbrush na rin ng kanyang tsinelas. At syempre, pinasabay ko na rin yung akin. Yung tipong kakalinis mo lang ng tsinelas, tapos yung dadaanan mo rin naman mga lupa, tapos didikit lang ulit at madudumihan. Parang wala din, no? Pero hayaan mo na, at least nalibang si Mama. What? Char. So, ayan guys, kami na nga lang ang natira, mag-aalas 4 na rin kasi ng hapon. Yung mga bata talaga ayaw magpaawat, gusto talaga magpaiwan pa, medyo malinaw na nga rin tubig dahil wala nang mga tumatalon. At ito, inaya ko na rin ang mga persons, tamang lakad na naman sa kabukiran. Dito na nga kami dumaan sa hindi matirik na daan dahil medyo nakakahingal nga. Kaya ayan, nasa gitna kami ng pinyahan. Tingnan nyo na ng mga itsura. Mga hingal na hingal yarn. At bago pa nga matapos tong aking mini vlog guys, don't forget to follow, like, and share. Thank you for watching. Bye-bye!